mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction or opinion po dito sa issue ni Dr. Love. Sa totoo lang po mga kapatid, may nagsabi sa akin na, "Oy, hindi ka na kalingap. Bakit ka reaction ng reaction?" Wala akong pakialam. Dahil hindi naman po yung mismong founder ng Kalingap or sino pa man dyan sa Kalingap ang rinireaksyonan ko. Dahil wala naman sila naging problema sa akin noon. Ano po mga kapatid? Kaya yung nagsasabi na hindi ka na Kalingap, isa ka ng antay ka. Para sa akin po mga kapatid, hindi ko iniisip kung antay man ako o ano man ako. Ako freelancer po ako. Dahil itong si Dr. Love, siya ang dahilan kung bakit ako po ay umalis dyan sa kabilang baryo. Dahil sa mga ginawa niya sa akin na mga paratang, mga pagmumura, panlalait. Alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, tuwang-tuwa ako kisangkay dahil siya yung talagang real talk kung reaction dito alam nyo na, kay Doberman. Alam niyo po mga kapatid, sa akin po talaga ay nakakalungkot po yung pangyayari, pero malungkot din po na sasabihin natin yung bad karma. Dahil mayroon pong karma na good karma and bad karma. Mahirap po, masakit pakinggan po yon. Pero yung katotohanan lang po. Kasi alam niyo po, napanood ko yung upload ni Sangkay ngayong umaga. Totoo po yun. Ang mga sinabi ni Sangkay na mahilig talaga yan magdrama. Dahil napanood naman natin yung mga interview noon ni Kuya Bal na talagang kahit si Kuya Bal doon naguluhan. At talagang alam ko ang ugali ni Kuya Bal. Sa tagal ko ba naman dyan sa Kalingap? No? Kaya alam ko na po, inuhuli siya. Kaya yung mga paraan na pag-i-interview sa kanya ni Kuya Bal, talagang inuulit-ulit. Ngayon, siguro, ito dahil ito pong sponsor noon ay pinagmamalaki niya sa akin na wala daw ako sa kalahati ni sa kalingkingan, wala ako, ay talagang pinagmalaki niya po yun. Dahil ang tingin niya sa akin ay isang langaw lang, na kaya niya na lang na patayin. Ang hindi niya lang alam, na ang isang taong tahimik, na hindi kuda ng kuda, may pinaplano yan. Ako ay sinaalang-alang ko po noon. Talaga. Sila Ate Edna. Kaya hindi ako basta-basta pong gumagawa ng kung anuman. Dahil yung tao na sinaalang-alang ko, malaki po yung respeto ko sa kanila. Na yung respeto na madadamay ang tao na kagagawan po ng isang tao ay isinaalang-alang ko kahit inurakan ang pagkatao ko, 'di ba? Minura-mura ako, nasagad sa buto na wala naman akong ginawa sa kanya, no? Dahil ang tingin niya ay isa ako sa mga kayang-kaya niya. Wala lang po akong time dahil nandito ako sa Italia. Mga kapatid, kung may time lang ako, magagawa ko po talaga. Pero yung ngalan ng kaso-kaso po, napakahirap po yan talagang banggitin. Dahil ako, alam ko kung ano talaga ang dapat kong gawin that time na yun. Pero wala akong panahon. Dahil kailangan po bibigyan ko ng panahon. Nandyan ako sa Pilipinas at hindi ko naman pwedeng iasa sa aking mga magulang. Alam niyo po yan dahil ang mga magulang ko po ay may edad na, may mga sakit na. Yung tita ko naman hindi na dahil papunta siya ng Canada.
Walang tututok po dyan, lalo na sa mga kapatid ko. Hindi ko rin sila maasahan, mga kapatid. Kaya alam niyo po mga kapatid, dito, sinabi ko na lang, ang Diyos na ang bahala sa Kanya. Kung ako man may pagkakamali, parusahan ako. Pero awa naman ng Diyos po. Mga good karma po ang natatanggap ko. At ito po mga kapatid, pakinggan po natin yung reaction ni Sangkay. Dahil talaga po mga kapatid, makatotohanan po yung mga sinasabi ni Sangkay dito. Talagang humanga ako po mga kapatid talaga sa mga sinasabi niya dahil talaga po makatotohanan. Dahil ang sabi ko nga po mga kapatid, ay ito po ay drama lang. Drama po. Dahil mahilig po yan mag-prank, drama. Paiyak-iyak, kaya sabi ko nga, maniniwala lang ako na totoong umiiyak yan kung lumuluha na rin ng dugo. Gaya po yan sa sinabi dito ni Sangkay. Iiyak-iyakan ka na wala naman luha, di ba? Ang totoong nagsisisi at nag-iiyak talaga, makikita mo. Pero nandiyan pa rin po yung talagang kanyang kadramahan. Dahil talaga dramatic po ito. Lahat ginagawa, yung mamura, dadaanin ka sa tawa-tawa na parang tawa ng demonyo, halak-ak ng demonyo. Yung bang lahat gagawin para sa content per views. Yun ngayon na naman sa nangyari po dito sa sponsor na lahat ng mga sinabi niya doon sa interview ni Kuya Bal ay biglang nabali. Ganon din po yun ang nangyari sa akin. 'Di ba? Sabi nga ni Kuya Bal, kung re-reactionan ko, siya pa ang makakalaban ko. 'Di ba? Kaya napakasakit po yung side lang po ng isang tao ang kukunin mo. Hindi mo pakinggan yung isang side ng isang tao. Dapat po patas ang laban dito, no? Dahil mas pinahalagahan mo yung taong yun ang nakakasira sa community nyo. Hindi nyo talaga pinahalagaan yung taong nagmamalasakit sa inyo, yung may respeto sa inyo. Yun lang po dito ang medyo talaga, hindi sabihin na natin na hindi ako talaga nakaka-move on. Dahil yung mga pagyuyurak sa pagkatao ko, pagmamaliit, iyan po talaga yung natanggap ko. Dahil hindi naman totoo. Pero yung murahin ka na sagad sa buto na hanggang ngayon hindi po talaga ako nakaka-move on. Dahil never ko po yan talagang naranasan ang murahin. Promise po mga kapatid. Hanggang ngayon natutruma pa po pag may naririnig akong mura, sa totoo lang, ay agad kong ikinuklose ang aking cellphone. Dahil ayaw ko po na nakakarinig talaga na yung mumurahin ka na wala naman ginawa ka ng kamura-mura. No? The same time po talaga mga kapatid na hindi ko naman sa kanya isinumbat. Na isa ako sa kauna-unahan na tumulong sa kanya. Gaya yan din sa sponsor na yan. Na tinulungan mo na ay gagawaan ka pa ng kwento na hindi po katanggap-tanggap. Ano? Sa totoo lang po mga kapatid, sa nakikita ko po dito kay Dr. Love, ay ano na lang, habit niya na po na gawin manira ng tao. No? Ngayon, ang akala niya kasi sa akin, parang lamok lang, langaw lang, na kayang-kaya niya pong patayin. Hindi niya lang alam kung ano po ang kakayahan ko, di ba? Ngayon po, dito sa sponsor na pinagmalaki niya na ang akala niya po talaga ay talagang yung bang ano na, talagang siya na talaga yung pinaka po talaga na mataas at sikat na sinasabi nga po ano. Pero pakinggan niyo po ang sinabi ni Sangkay dahil ito po ay makatotohanan po mga kapatid. Promise po na siya po ay magaling gumawa ng kwento, drama. Kasi nga ang tawag ko dito ay super dramatic, no? Na lahat
masira ka lang. Lahat para malusutan mo yung ginagawa mong kwento. Dahil ginawa din yan sa akin. Ngayon, pakinggan natin po itong sinasabi ni Sangkay para po dito sa tao na madrama. Kaya sa totoo lang po mga kapatid, sana po ay matuto na po tayo na magmasid sa mga ganitong tao. Dahil alam niyo po, mga kapatid, ayan, Wala bang kakayanan yung magulang na para protektahan yung kanilang anak? At ikaw mismo, magtatayo ng kubo. Gusto mo lang talaga, no? Ayaw mo lang talaga umalis. Dahil alam mo, diyan ka kumikita. Gusto Tama. mo kakitaan pa rin talaga si Beyonce. alam niyo po mga kapatid, umalis siya. Pero doon daw siya tatayo ng kubo sa likod ng bahay ni Beyonce. Bakit? Si Beyonce ba kailangan ng security guard? Ang mga magulang ba ni Beyonce hindi kayang proteksyonan si Beyonce, mga kapatid? Bakit si Dukla? Ano yun? 'Di ba, mga kapatid? 'Di ba nakakapagtaka na yung sarili mong ang anak hindi mo kayang bantayan, yung ibang anak pa kaya ng ibang tao. 'Di ba po? Ito, tuloy natin Sabi po. niya dito, aalis na lang siya. Kaysa sa makasuhan siya. Give up. So, meaning, no, takot siya. Meaning, takot siya na makasuhan. Kasi base dito, sa interview na ito ni Kuya Val, no, binawi niya lahat. Binawi niya lahat ng kanyang mga sinabi laban doon kay Leo D. No? Na kung ano ang kanyang mga sinabi. Kaya nga sabi niya dito, alis na lang siya kaysa sa makasuhan siya. Tama. Akala ko, ito na naman tayo eh. Akala ko ba magaling ka? Akala ko ba ready ka sa... Akala ko ay matapang ka. Akala ko ay ready ka. Dahil yun din ang mga sinabi mo sa akin na kakasuhan mo ako. Nakuha mo na yung yung abogado mo at maraming mag-ano ng abogado mo. Yun ay nakakatuwa. Dahil ang akala niya, siya lang ang may kakayahan. Ano po? Yung sabi nga, yung may kasabihan nga po, pag maingay, walang laman. Yung tahimik, iyon po ang may laman. Ayan, tuloy natin po mga kapatid ang sinasabi ni Sangkay. Kasuhan. Kasi ito lagi ang panabla mo eh. Pagka meron kang binabanatan dito sa social media, bukang bibig mo yung kasuhan. Tama. Yung takot ka sa kasuhan. So, dito lang, no, pagpapatunay na meron siyang nahanap na katapat. Yes. Kasi yung iba dyan, no, yung iba dyan na kung sino-sinong kanyang mga binastos, binalawra, kahit mag-review kayo, i-review ninyo ang kanyang mga live mula noon. Alam natin kung gaano siya katapang, kung paano siya magpakita ng tapang sa mga Tama ka taong dyan, kaya- kapatid na Sangkay. kinakaya-kayanan lamang niya. Iiwas niya ang sarili niya sa kaso. Iiwas daw niya ang kanyang sarili sa kaso. Sabi niya, parang natandaan ko, yung sa Tres Marias, sabi niya, kakasuhan daw niya isa-isa. Kala mo ang yabang, kala mo yung kakaso na may Tapos probe. ngayon, takot pala sa kaso. Yan na. Alam mo, Sangkay, ito lang ang sasabihin ko, kapatid Sangkay, na tahol ka ng tahol, pero hindi ka naman marunong mangagat. Yan po dyan ang tao na yan, na mahilig lang tumahol, sigaw ng sigaw, mura ng mura, ang akala niya ay yun ay tama na ginagawa niya. Ang hindi niya alam na yung ibang tao ay talagang masakit sa tainga ang mga sinasabi niya. Dito lang ang masasabi ko lang dito sa taong ito. Dapat magpakatotoo ka lang. Yun totoo lang. Dahil ngayon ay kilalang kilala ka na talagang yun ang content mo na magmura, palakasan ng boses. Ang akala mo kung malakas ang boses mo, ay panalo ka na. Kaya tuloy natin po ito kay kapatid Sangkay. Di ba po? Ako may mga kakasuhan siya, pati mga reactor. Isa-isa daw ng mga reactor kakasuhan. Plano niya bumili ng lupa.
no, plano daw niya bumili ng lupa. Plano lang yun. Naisip mo nung pa, no? Sabi nga ni Kuya Val, talo ka pa ni Mr. J. Tama nga po. Yan ang mahirap kasi, no? Yung umaasa ka, Sa sponsor. tapos yung umaasa ka na sa'yo talaga yung tinitirahan mo. Tapos at the end of the day, ganun ang mangyayari, no? Mas maganda pa rin talaga yung may sarili ka. May sarili kang bahay, may sarili kang lupa, no? Para kahit anuman ang mangyari, ano't anuman ang mangyari, walang pwedeng may magpaalis sa iyo. Tama. Walang pinanghahawakan na kasulatan na habang buhay kang titira dito, sabi daw ng kanya nga, isa na mismo ang nagsabi, no? Dahil natanong ni Kuya Val dito patungkol sa kanyang anak kung anong nasabi, and anak niya mismo ang nagsabi na umalis na lang dahil wala ka nang pinanghahawakang kasulatan. Tama po. Na panghabang buhay ka titira dito. Yes. Payag daw siya na kahit di na siya bayaran ng boss niya, di daw siya naghahangad ng pera. Di ba lahat na baliktad? Alam mo po mga kapatid, ito na nga yung sinasabi ko na linait-light niya ko, yung bahay ko daw ay wala sa kalahati ng kanyang bahay na binigay ng kanyang sponsor na talagang ako raw ay wala pa sa kalingkingan ng sponsor niya. Na talaga pong nasasabing napaka yaman ng kanyang sponsor. Samantalang daw ako ay dito sa Italia ay patay gutom. Sinabi niya pa doon, ang mga kaming nandito mga taga-Italia, patay gutom, kasama na po dyan ay si Salcido, at yung bigyan ko raw, kung talaga daw po akong mapira o mayaman, bigyan ko raw po na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Ito lang ang masasabi ko po mga kapatid. Lagi ko itong sinasabi. Hindi man ako mayaman, pero po, yung bahay ko, 4 na sulok dyan, yan ay pinaghirapan ko po. Wala na sino man na nagbigay sa akin dahil ako po, bago pa rin po ako na naging reactor or naggawa ng mga content din po sa social media, ako po ay matagal nang may bahay. Sabihin man natin yung bahay ko po ay hindi kagandahan, pero po, pinaghirapan ko. Ano? Hindi man 5,000,000, pero may halaga po yung bahay kong pinabahay sa aking magulang. Bahay lang ng magulang ko yun. Sa totoo lang, masasabi ko pong bahay ko dahil galing sa pinaghirapan ko. Sino man makakapagpaalis sa aking mga magulang at kapatid, mga pamangkin. No? Pinagawa ko yung bahay ko na yun dahil para sa pamilya ko. Para sa mga magulang ko, mga pamangkin kong nag-aaral. Kaya, I'm proud na galing po yun sa pinaghirapan ko. At higit sa lahat, kung gaano mo ako linait-lait o hinamak, pala, kahit isang puste ng bahay, dyan sa bahay na yan, wala kang ambag. Ipinagmalaki mo lang, di ba? Tinalo ka pa. Wala ka dito sa sponsor ko na talaga pong binigyan ako ng bahay na worth 5,000,000. Oh, Dio mio. Di ba? Nakakatuwa po, mga kapatid. At ito. Di ba ang tapang-tapang niya? May computation pa siya. Ano yan? 6 months times 1,000 per day ang kanyang rate, no? And meron pa siyang computation 300,000 to 500,000 na kanyang babawiin, no? Nakalista sa tubig. Doon sa kanyang mga effort na sinasabi niya. Pero ngayon, baliktad na lahat, no? Baliktad na lahat. Hindi na daw siya maghahabol pa, no? Hindi na siya naghahangad ng pera. Pero kung isipin natin nung previous, pera ang nasa isip niya. Yes. No? Na magkapera siya dito sa kanyang boss. Dito na naging kinakailangan palakpakan talaga si Doklat dito, no?
Palakpakan ang chinelas. Points of view ko sa huli, no? Kung ano yung aking mga ano dito. Points of view. Basta daw, gusto lang niya peace of mind. Gusto daw niya ng wala Lahat siya tayo na gusto natin ang peace of tatapakan na mind. tao. Depende po yon, dapat tayo magpakabait. Gusto daw Correct niya ka talaga peace of dyan, mind. Sangkay. Kaya ako sa iyo talaga Gusto ay daw niya wala siyang suporta natatapakan na talaga tao. kita. Di ba sa mga live mo, ang dami mong tinatapakan na tao? Yes. Ang dami mong Isa na ako sinasaktan doon, Sangkay. ang kalooban ng mga viewers sa mga sinasabi mo, sa mga pananalita mo, na mga hindi magagandang salita na sinasabi mo patungkol sa mga bashers, sa tuwing nagla-live ka. Ito ba yung sinasabi mo na ayaw mo na mayroon kang naapakan at nasasaktan na tao? Tama. Or pili lamang ang tao na sinasabi mo dito? Yung takot ka dun sa tao. No, yung sinasabi mong ayaw mong may matapakan at may masaktan na tao. Yung taong piling-pili lamang ang gusto mong sabihin dito. Yung mga taong kinatatakutan mo lamang. Pero yung mga tao na tingin mo, ina-underestimate mo, yung mga tao Isa ako na tingin doon, mo mas Sangkay. mababa kaysa sa'yo, Di ba? pero kung makapagsalita ka sa kanila, wagas. Kung murahin mo sila, wagas. Tama. Gusto niya daw hindi niya siya nakakasakit kaya alis na siya. Kung karma daw sa kanya, sobrang sakit daw sa kanya ito. Ayun. Kung Itong mga pangyayari. Alam niyo po mga kapatid, kung totoo yun na nasasaktan siya, sana naisip niya yung ginawa niya sa akin. Dahil nung nandyan ako sa kabilang barangay na yan, lahat po, pagtulong lang ang hangarin ko. Yes, nag-content tayo, pero po, talaga pong ginawa niya sa akin, yinurak-yurakan niya, minura-mura niya ako na kahit po wala siyang ebidensya na ako po ay isa sa mga nagtatraidor. Grabe po, kung naranasan ko po na durugin ang pagkatao ko po. Ayan po ay hindi po ako nasaktan dahil kilala ko po ang aking sarili. Dahil ako po ay hangad ko lang po na makatulong sa ating mga kababayan, higit po sa kaibigan na tinuring nating kaibigan. Di ko po yan sinusumbat, pero naiisip ko lang po yung ginawa ko sa kanya na hindi man niya lang sinaalang-alang na ito pala si Malo de los Santos na kauna-unahan na tumulong po sa kanya. Na wala naman akong ginawa sa kanya. Yes, content lang. Dahil naalala ko po talaga kung saan nagsimula, kung bakit po ay ikino-content ko yun about po dito sa Rochelle community. Nung paano niya po yurakan o hamakin po itong maglangga dati, that time. Kaya doon po ako reactions sa kanya. Pero minasama niya po yun. Dahil nandiyan kami sa loob ng nag-umpisa yun kung paano po talaga yung siguro naman po ay nasubaybayan niyo po kung ano po talaga yung mga ginagawa nito. Kaya may tao naman dyan na tuwang-tuwa naman na mamura tayo dahil kampi-kampihan nga po ang nangyari. Kaya alam niyo po sa totoo lang, nagkamali ako ng akala noon kisangkay. Pero sa ngayon po na nasusubaybayan ko po siya na ako'y nawala na dyan sa loob ng community na yan, marami po akong sinusubaybayan pero ay hindi lang po ako nagko-comment dahil naging kaibigan ko sila, nakasama ko sila. Kaya minsan po palihim na tayo po ay nagsusuporta sa kanila. Dahil wala naman silang masamang tinapay na ginawa sa akin. Kaya lang po na may nagsabi nga bakit ako nagko-content daw po ay rinireaksyonan ko po itong si Dr. Love na hindi na daw ako kalingap. Yes, I know. Pero may naging problema siya sa akin. Hindi ko po makakalimutan yung ginawa niya sa akin. Kaya ako'y pasalamat pa rin dito kisangkay na real talk po talaga ang sinasabi niya. Totoo po yun. Kaya tayong mga viewers, sana po magising na tayo. Huwag tayong magpakatanga. Alam natin po kung sino po yung naninira sa community. Di ba po? Kaya alam niyo po mga kapatid,
ako'y nagpapasalamat talaga dito kay Sangkay dahil talaga may busis po talaga siya. Ako, alam niyo po mga kapatid, ako hindi po ako yung taong mapagawa ng kwento. Kung ako po ay kahit may nalalaman po ako about dito kay Sangkay dahil mayroon din po akong nakakausap ng mga sponsor, lalo na po kung na nandyan ako sa time na yon na marami po silang hinahanap na pera. Kaya hindi na ako nagtataka kung ito po na sponsor na ito ay hindi na sila nagkasundo dahil iyan po ay alam ko po kung saan po yan nagkaroon ng problema. Dahil nung pumutok po yung nangyari dito sa bahay ni Beyonce na yun nga, bakit tuluan agad na wala pang 2 taon yata yan na bahay ni Beyonce ay naging tuluan na. Ay alam ko po na may mga pera pong nawawala that time. Kaya ayaw ko lang po na talagang magsalita dahil itong sponsor na to ay kilala ko. At kilala din nila na nagsasabi noon that time na yon. Alam yan at noon pa yan nang gusto na yan magkaso talaga na sponsor na yan. 'Di ba? Kaya lang talaga ay yung bang isinaalang-alang dahil marami talagang madadamay. Kaya sa ngayon siguro kaya yan nagbago ng parang nagkambya. Parang yan makina na ang bilis ikambya dahil natakot sa kung ano man ang gawin nitong big sponsor talaga. No? Na pinagmamalaki nga sa akin na wala ako sa kalingkingan. Hindi naman po ako nakikipag yung tawag doon, nakikipagalingan o nakikipag-competition dito sa mga sponsor dahil ako po kung ano lang ang kaya ko, doon lang ako. Hindi ko ipagmamalaki ang hindi sa akin. Yun tandaan niyo po. Tayo po ay laging magpakatotoo. At hindi man po ako mayaman, pero the same time nakakatulong po ako. Ang mahalaga po, ang pamilya natin, hindi natin po pinababayaan. Ayan, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat po sa mga taong nagpatuloy na nagsusuporta at naniniwala po kay Malo de los Santos. Thank you po at iyan po, suportahan na lang natin po si Ruel of Malalag, Rochelle Morales at si Daddy Frankie po at si Aling Rochelle at sa team ng Rochelle Community, sana po magkaisa tayo. Dahil ipinaglaban ninyo yan, kailangan po ay tuloy lang. Wala tayo ditong tulak kabigin kahit sino man. At gumawa tayo ng tama. Huwag tayong mapanira ng kapwa. Yun lang po, dito lang po tayo sa makatotohanan. At huwag natin pong gayahin ang mga maling kagaya dito kay Duklat. Kasi pagdating ng araw, tayo po ang sisingilin ng karma, 'di ba? Kasi kung good karma po ang ibinigay sa atin, napakaganda. Kaya nga gumawa tayo ng tama para hindi tayo po balikan ng bad karma. Yun lang po, hanggang dito na lang. Sa Team Upo po, maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa at hindi ko talaga kayo masaulo. Kahit anong gawin ko po, may nalilimutan ako. Kaya para wala ako sa inyong makalimutan, ay shout out na lang, suportahan na lang natin. At ito po palang mga kanta, mga song na pinatutugtog ko. Ito po ay kay Bonfire Tugashi. Please support po natin. At si Miss Cara po. Miss Cara po, suportahan natin. Lahat po ng Team Upo, Rinas Community, marami pong salamat sa inyo, sa suporta ninyo sa akin. Tandaan natin po mga kapatid, ang kaaway ni Juan, hindi kahaway ni Pedro. Yun lang. Maraming salamat po. We love you so much. Bye-bye.